first time tayo nakapagtanim ng sili. And then nakikita natin na maganda pala talaga ang sili. Kagandahan sa sili is hindi siya maalaga. So mag-ano ka lang, kahit bihira lang kayo mag-spray ng insecticide or fungicide, nakaka-harvest pa rin. Hello, good morning mga ka-agri, mga ka-farmers for today's vlog. So ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog mga ka-agri, mga ka-farmers, dahil sobrang hectic yung schedule natin mga ka-agri. So for today's vlog, for today's video is nag-update tayo sa ating punlang pechay. So ito mga ka-agri, yung punlang pechay natin, direct seeding siya mga ka-agri. Yun, dinamuhan na namin to, pero alisin pa namin yung kakapal na mga kumpul-kumpul na mga ganito mga ka-agri. So tatanggalin namin to, tapos i-transplant na lang namin, kasi nga sayang din yung mga pechay na to mga ka-agri pag hindi natin matanim. So medyo marami-rami ito siya mga ka-agri. Hopefully tataba pa siya next week. Kung pwede na matransplant, iti-transplant na natin mga ka-agri. So ngayon is yung tanim talong natin mga ka-agri. So hindi naman siya makagandahan, pinabunot na natin mga ka-agri. So andun sila, then kinukuha nila yung mga talong na reject para ipakain sa ating alagang baboy. Hindi pa tayo nakapag-vlog sa alagang baboy natin mga ka-agri. Meron tayong 2 baboy na doon mga ka-agri na gagawin nating inahin. So ngayon dito natin i-transplant yung mga punlang pechay natin doon na makumpul-kumpul. So dito natin i-transplant. Then meron din tayo doon sa area na yon, hopefully na maganda at produktibo. So ito yung mga sili natin mga ka-agri, mga ka-farmers. So kahit maraming damo siya mga ka-agri, trial and error pa kasi ito natin, kasi first time tayo nakapagtanim ng sili. So far so good naman mga ka-agri. So nakikita ko mga ka-agri na ang advantage pala sa sili, maganda talaga pag dinidiligan mo ng maayos. Yung mga sili natin mga ka-agri, mga ka-farmers, so kumbaga first time tayo nakapagtanim ng sili. And then nakikita natin na maganda pala talaga ang sili. So ito yung gamit natin is yung Kaniko. So ano ba itong variety na ito? So, marami namang variety na sili. So ito yung pinili natin, medyo mura yung seeds, pero maganda rin yung tubo. And then hindi siya maalaga mga ka-agri yung sili mga ka-agri. So sooner baka magtanim kami ng pangmaramihan na sili na mga ka-agri. Hopefully maganda yung presyo. And then aayusin na namin yung pagtatanim. Ang kagandahan sa sili is hindi siya maalaga. So mag-ano ka lang, kahit bihira lang kayo mag-spray ng insecticide or fungicide, nakaka-harvest pa rin. So ito mga ka-agri, ito yung example ng mga sili namin. Kahit sobrang damo, hindi na namin kasi na alagaan ng husto, madamo siya, pero nagpo-produce pa rin siya ng bunga mga ka-agri. Ayun o. So madami siyang produce ng bunga. Yan. Kaya sa tingin ko maganda yung sili i-partner sa talong at pechay. So ito mga ka-agri. So mamaya-maya lang is mag-harvest din kami ng sili. Siguro aabot siya ng kunti pa lang yung hinog, pero baka sa next harvest namin is medyo marami-rami na yung harvest namin mga ka-agri. So na-analyze natin na maganda din pala yung itanim yung sili. So, kasi first time ko tong nakatanim ng sili, at ito yung resulta mga ka-agri. Kahit hindi natin naalagaan ng maayos, so nakaka-harvest pa rin tayo mga ka-agri ng ating mga sili.
So yun yung kagandahan dun mga ka-agri. Ito yung mga direct seeding na pechay natin mga ka-agri, mga ka-farmers. So yan. So ito mga ka-agri, hopefully maganda yung tubo nila kahit maraming damo. And then ayun, doon mga ka-agri meron din tayong punlang pechay. Tsaka doon mga ka-agri. So by mga next week siguro makapag transplant na tayo sa ating tanim pechay kasi malalaki na yung iba. So mag-iiwan lang tayo ng limang sa isang linya. So tatanggalin natin din, i-transplant natin doon mga ka-agri. Kasi hindi naman gumanda yung tubo ng ating mga talong dito, napabayaan din dahil sa sobrang damo. So ang gagawin na lang natin, ipapatraktura natin to mga ka-agri, mga ka-farmers. Ipapatraktura, papadamuhan natin, papamawer. And then after, so transplant na kaagad. Kasi nga sayang yung panahon. Pwede siguro na si Jag patubigan ka ng letak naman. Magmawin, pwede. Ha? Adin sa aduna kay nagbutan pisik-pisik ni mawin. Adi bay nagmagmawir kay insay nagkaod to ditso na traktor no. Di pwede nagpatubigan nga lumsan. Kana muhumok ra. Pang umagra. Pwede gud lumsan pero ha? Paugwan sa pwede pilit man. Ugma na birahan. Kaya ro humok kay iyan humok naman ni kanang letak man. Laom ra ba siguro pag letak? So tubig na letak. Ito mga ka-agri, mga ayun o. So patubigan nila mga. And then yun, ita-transplant na doon mga ka-agri. Hopefully maganda yung resulta nito. So yung mga talong na to, medyo lugi tayo nito mga ka-agri. Wala tayong magandang harvest talaga. So hopefully magkakaroon tayo maganda yung ma-harvest natin sa mga pechay. Dahil nga is pechay ito, tinamnan namin ito ng pechay, tapos hindi namin nakontrol yung insekto. So nakaka-harvest pa rin naman kami pero paunti-unti lang. Pero ito ngayon is lalahatin na namin pagtanim ng pechay. Problemahin na lang namin yung pagbenta. Yung pagbenta naman, nadidili naman yung pechay kasi ang gusto naman ng mga buyer natin is yung jumbo na quality, malalaki talaga. So hindi na tulad ng sa Luzon is yung maliliit yung ina-harvest nila. Sa amin dito yung jumbo, hindi binibili nila yung maliliit. Ayaw nila na yung maliliit na quality na pechay. Kahit maganda pa yan, it's maliit ay hindi nila bibilhin yun. Nagkagandahan dito mga ka-agri, mga ka-farmers, sa pag magtatanim kami ng pechay, hindi talaga bababa sa 50 yung per kilo ng pechay mga ka-agri. Kaya lubos-lubosin lang namin dahil wala pa namang tag-ulan. Tirahin tirahin